sa banal, sakdal at napakamakapangyarihang pangalan po ng ating nag-iisang Diyos na buhay, na ating Panginoong Hesukristo, kami po ay bumabate sa lahat ng kapayapaan. Tayo po, mga kapatid, ay magpapasimula na. Awitin po natin ang bilang 31 sa atin pong mga himnaryo. Lesyang iniligtas sa Diyos, ito'y kay Kristo Jesus, may danglaw ng Diyos, ang umiibig sa Diyos, sunod, lahat ay nililimot, pagpasa ng krus. Tayo ay sumunod sa Diyos, tayo ay sumunod sa utos ng Diyos. Kung ikaw ay bagabag, ilagak, iingatan ka niya sa iyong lakad. Huwag kang mag-alinlangan kay Jesus, siya ang magliligtas sa bayan ng Diyos. Tayo ay sumunod sa Diyos, tayo ay sumunod sa utos ng Diyos. Ating patuloy na sambahin, purihin, luwalhatiin ang banal at malinis na pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Numero 132 ang atin pong susunod na aawitin. 132. Ang buhay ko kaloob ng Diyos na banal, ang tunay na tanging minamahal. Lahat ng bagay sa
Nandyan siya sa lahat ng oras. Asambahin buong waras. Kung tunay na marami ang lumalayo sa Diyos, walang nagnanais na maghandog. Kaming mga anak mong nabukod, maging aliw ng iyong loob. Ang buhay ko'y kaya lamang may halaga kung tutuwad ng utos ni Kristo Ama. Ang buhay ko'y hiram ko sa Kanya. Tanging siya rin ang kukuha. Patuloy nating purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesu Kristo. Huling awit, mga kapatid, numero 33 sa atin pong mga himnaryo. Kung ang buhay mo't ay nasa ragaban, huwag kang lupaybay lagi sa pagtawag kay Kristo. Jesus mo isang galang lahat. Siya ang papawi sa lahat mong hirap. Huwag man lupaybay ang iyong puso, sapagkat nasa Kanya ang pangako. Huwag man lupaybay ang iyong puso. Ang hirap mo'y papawiin, huwag man lupaybay. Hawin mo sa landas na lalakaran ang alay mong igaling sa iyong buhay. Si Kristo Jesus ang iyong kaligtasan, at sa buhay mo'y siyang aalalay. Huwag man lupaybay ang iyong puso,
nagpupuri-puri. Halina mga kapatid sa templo ng amang Diyos. Alleluia, Alleluia, Diyos purihin, purihin. Amen. Sa banal at dakilang pangalan po ng ating Panginoong Heso Kristo, ako po ay bumabati sa inyong lahat ng kapayapaan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan. Purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya, buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ng mga dalagang, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi, ang kanyang kalwalatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan. Kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang santuaryo. Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilab na mga kadakilaan at purihin ng lahat ng mga bagay na may hininga. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Mga minamahal, mga iginagalang at mga pinagpipitaganan po naming mga tagapakinig. Una na nga, sa atin mga sariling kaluluwa, charity must always begins at home. Sa atin pong mga sarili. Gaya po ng ating natutuhan sa Panginoong Hesukristo, hindi ako naparito kung hindi upang hanapin ko ang mga nawawalang tupa sa bahay ni Israel. Binabati din po natin lahat po ng ating mga sariling mga kabiyak ng puso sa ating mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay at mga kamag-anakan sa laman. Hindi po natin nalilimutan na kamustahin at batiin ang ating mga kaibigan at mga tunay na mananamba sa espiritu at katotohanan sa mga kaanib sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na nangangalat po sa malalayong iba't ibang dako nitong napakagulo at napakamandarayang sanglibutan. Una na nga sa kanilang lahat na hanggang ngayon naroon pa sa ating inang bayan sa Pilipinas. Nanawa ay dinirinig ng Panginoong Hesukristo ang aming mga pananalangin na ang lahat ng ating mga mahal sa buhay, kapatiran at mga kaibigan na nasa Pilipinas pa ay mapalayo nawa sa patuloy, walang tigil, na sari-saring kapighatian na pinasasapit ng Diyos
sa ating inang bayan. Sa katotohanan po sa buong sanglibutan, dadapwat lalong masidhi, lalong malulupit ang mga bagyo, ang pagsagana ng kriminalidad at ang patuloy na korupsyon sa lahat ng dako sa ating inang bayan sa Pilipinas. Ngayon po ay ika-18 ng Setyembre 2014. Salamat sa ating Panginoong Hesus. Pinasapit tayong muli sa panibagong araw na ito. Kautangan po natin na italaga, ihanda ang ating mga puso, isipan at mga kaluluwa sa pagharap na muli sa ating Panginoong Hesukristo, sa Diyos na bumubuhay, pumapatay, nagpapakain, nagpapalakas at nagpapagaling po sa atin. Dahil po sa Kanya, kaya tayo nabubuhay. Sa Huwebes po ng gabing ito, magpapasimula na po tayo ng ating pananambahan sa ating Panginoong Diyos, na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Ititiklop po muna natin ang ating mga tuhod, magpapakumbaba, mangangayupa pa tayo, magpapailang lang tayo ng bunga ng ating mga labi, hihingi tayo ng kapatawaran, at tayo po'y mananalangin, at tayo po ay Kanyang kahabagan. Buksan ang ating mga puso, at tayo po humingi ng kapatawaran sa ating mga nagawang kasalanan at linisin tayong muli sa pamamagitan po ng ating pakikinig sa mga banal na mga aral na ibig niya na tanggapin natin sa Huwebes ng gabing ito. Dakilang Panginoon po naming Diyos, Ama, na ikaw po ang nag-iisang buhay na Diyos na pinagtapatan at pinaglingkuran ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ng iyong mga propeta sa iyong bansang Israel. Ikaw rin po ang walang sawa pinaghandugan ng buhay hanggang kani-kanilang mga kamatayan ng amin pong mga minamahal na mga magulang. Sa Huwebes po ng gabing ito, Panginoon, masisilayan mo po muli ang bawat isa sa amin sa silong po ng aming mga dampang tahanan. Ama, ang marami sa amin nag-iisa, dadalawa o tatatlo sa bilang. Hindi ka namin ikinahihiya, Panginoong Hesus, ni hindi namin ginagawang kahadlangan ang pagkakatipo namin sa Espiritu. Hindi namin ginagawang dahilan ang pagiging kakaunti namin sa bilang. Manapa, Aman Diyos, maraming salamat. Dinaragdagan mo ang aming mga pananampalataya. Ikaw rin po ang sa amin nagbibigay ng kalakasan ng kalooban, at sa Huwebes po ng gabing ito, tinitiklop naming lahat sa iyong banal at malinis na pangalan mong Kristo Jesus ang aming mga tuhod. Tanggapin mo po ang aming tao sa pusong mga pagpapasalamat. Panginoong Jesus, salamat po. Maraming mga araw, napakamapayapa, pinalipas mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Wala ka pong binawian sa amin ng aming mga hiram na buhay. Pinagbubuksan mo kami, pinaghahandaan ang aming mga dulang ng lahat ng aming kakainin sa araw-araw. Ikaw ang nagbibigay sa amin ng magagandang mga pintuan ng mga kapalaran. Pinagagaling mo rin, pinalalakas ang aming pangangatawan. Maraming salamat po higit sa lahat. Lalo mong pinatitibay, dinaragdagan, ipinaliliwanag sa amin
ang aming mga pananampalataya na minsan lamang ibinigay mo sa aming mga hiram na buhay. Salamat, Amang Banal, hindi lamang kami na mga magulang at may mga katandaan na sa buhay, ang iyong dinaragdagan ng kagaling at kalakasan. Ipinagpapasalamat namin maging ang aming mga kabiyak ng puso, ang aming mga anak, mga manugang at mga apo. Wala kang sa kanila'y pinabayaan. Maraming salamat, Panginoon. Katulad po ng mga anak namin, mga manugang at mga apo ni kapatid na Rosita na ibinigay mo sa amin. Ipinagpapasalamat namin, hindi mo pa rin pinababayaan. Sina Emmanuel, sina Bobby, si Noel, si Ruth at si Joel, si Teofilo, si Rosemary, si Flor, si Irene, si Cheche at si Malu. Maging si JC, si BJ, JR at John Matthew, si Paul Noren at Sarah, Micah, Laika, Joshua, Rebecca at Kay. Gayon din po ang mga kapatiran namin sa laman. Salamat sa iyo, pinalalakas mo pa si Expectasyon, si Prospero, si Felicidad, Dolor, Eliezer at Neftali, si Fe at si Lolita, at ang ibang sa amin nawawalay sapagkat nangingibang bansa't nangingibang bayan upang humanap ng kakainin sa araw-araw. Panginoon po naming Diyos, salamat po sa iyo. Patuloy mo pa rin pinapatnubayan si Prospero Jr., si Chuchay, si Pinky at si Philip, si Enrico, si Abner, si David at si Daniel Valencia, si Shannon at Analira, si Jacob Gonzalez, si Bayan Guanson at ang kanyang buong sangbahayan. Salamat din, Panginoon, hindi mo pinababayaan si Lolita, si Susan, si Lenlen, si Jingjing, si Fe at Ador Aquino, si Pido, si Victoria Malangkes, si Rosemary, si Flor. Lalo na nga po, Ama naming Diyos, silang lahat na ang kani-kanilang mga pangalay hindi na nangasambitla ng iyong hamak at walang kabuluhang alipin. Ang mga kaibigang ibinigay mo sa amin, ang lahat ng iyong mga tunay na mananamba sa Espiritu mo put sa iyong katotohanan, maging ang kani-kanilang mga kabiyak, mga anak, mga manugang, mga apo at mga minamahal sa buhay, sampu ng aming mga tahanan, sasakyan, mga mumunting ari-arian, mga halamanan at mga hayupan. Panginoon Diyos na hindi mo po ipinaubaya, sa mga sunog, sa mga lindol, malalakas na ulan, mga baha, mga daluyong kamay ng pamahalaan sa mga magnanakaw, at sa napakaraming mga masasamang mga taong nangakapalibot sa aming mga kinaroroonan. Ipinagpapasalamat namin sa iyo, Panginoon, na kung paanong dito sa iyong dampang tahanan sa Los Angeles, California, hindi mo po pinabayaan ang lahat ng mga bagay patungkol sa amin. Gayon din ang aming sinasampalatayanan kung paanong ang mga naroon pa sa aming inang bayan na mga mahal namin sa buhay, mga kaibig at kapatiran, at ang iba po'y nangalalayo at naroroon sa iba't ibang mga bansa at mga bayan, kung paanong iningatan mo maging ang aming mga tahanan at mga mumunting ari-arian. Walang saway gayon din ang aming sinampalatayanan. Lipos ng kapayapaan, buhay, kagaling at kaligtasan ang ipinaranas mo rin po sa kanilang lahat sa bawat sandaling nagdaraan sa ibabaw nitong napakagulo at mandarayang sanglibutan. Panginoon naming Jesus, sinasamba ka po namin, pinupuri ka namin, niluluwalhati namin ang iyong kagalang-galang, ang malinis mong pangalan sa Espiritu mo po't sa iyong kagilagilalas na katotohanan. Amang banal, kung kami nagkulang, kung kami po'y nagkasala laban sa iyo, patawarin mo po kaming lahat sa amin pong nagawang kasalanan. Sa Huwebes po ng gabing ito, naway muli mong kasangkapanin ang bibig ng iyong hamak at wala mo pong kakabukabuluhang alipin. Banalin mo po ang kanyang puso, linisin mo po ang kanyang isipan, bigyan mo nawa ng bis at kapangyarihan ang kanyang tinig, at kung kanyang maiparinig sa amin ang iyong mga aralin na inihanda mo sa kalangitan upang ipakain sa amin, magkaroon ng bis at kapangyarihan,
magamit naming pananggalang sa araw-araw sa lahat po ng suligi ng mga kadiliman. Panginoon naming Hesukristo, hipuin mo nawa kami sa araw at sa oras na ito. Dagdagan mo po ang aming pananampalataya. Muli mo po sanang bigyan ng kagaling at kalakasan ang maraming sa amin pinasasapitan mo ng sari-saring pang-araw-araw na suliranin sa buhay at mga karamdaman. Aman Diyos, kung ang aming mga pagliko ng landas ang naging kadahilanan, patawarin mo po kami, Ama, at sa Huwebes po ng gabing ito, hipuin mo rin ang marami ng patuloy na tumatanda sa iyong mga anak. Palakasin mo po't dagdagan pa ng maraming araw. Una na nga po ang iyong alipin, gayon din po ang aking kabyak si kapatid na Rosita, si kapatid na Prospero, Glenda, Concepcion Tenedero, Floro, si Robert at Mercedita, si Olivia at si Mirna, si Rogelio at si Expectacion. Tulungan mo po kaming patuloy pa kaming makapaglingkod sa iyo ng buong puso, buong isip at ng aming buong kagaling at kalakasan. At kami pong lahat ay dumadalangin na kami po'y titipunin mo sa iyong banal na kawan. Sa ikalawang pagparito mo po'y sama-sama kaming makapasok sa ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Panginoong Hesus, lubos ang aming pananampalataya, lubos ang aming pag-asa. Dinirinig mo po ang aming pananalangin. Kami po yung babasbasan, kami po yung binebendisyonan. Sa pangalan mo pong Kristo Jesus, magmula po ngayon, magpakai kailanman. Amen. At ngayon, mga iginagalang po naming mga tagapakinig, ihanda na po natin ang ating mga banal na kasulatan at atin pong buksan mula po sa aklat ng Ebanghelistang si Juan, sa kanya pong Kapitulo 8 at versikulo 48, nagsisagot ang mga Hudyo at sa kanya ay sinabi, "Hindi baga magaling ang aming pagkasabi na ikaw ay isang Samaritano at mayroon kang demonyo?" Dito po sa paksa nating ito, meron pong ibig na ipaliwanag ang ating Panginoong Hesukristo. At sa talatang ito, na nagsasabing magaling ika ang pagkasabi namin tungkol sa iyo, ang nagsasalita po ay mga Hudyo, na ikaw, ang kinakausap po ay ang Panginoong Hesukristo, ikaw ay isang Samaritano at mayroon kang demonyo. Kung ano po ang napapaloob sa pinakapaksa nating ito na ibig ng Panginoong Diyos na ating liwanagin, atin pong lubos na pakinggan ang bawat talata na atin pong pag-aaralan. At upang ito nga po ay ating maliwanagan, mga tagapakinig po namin, ay ano po baga ang pinakaugat o pinakapinanggalingan na siyang naging dahilan at ang paratang na ito. Ang Panginoong Hesukristo raw ay isang Samaritano at may demonyo, ay ibinangon sa atin ng ating Panginoon Diyos. Atin pong itaas sa aklat din po ni San Juan 8:37 ang pagpapatuloy po ng ating pag-aaral. Ang Panginoong Hesukristo po ang dito naman ay magsasalita. "Talastas ko na kayo ay binhi ni Abraham." Ang kinakausap ng Panginoon, yung nagsalita sa ating paksa sa 8:48, na ikaw, pinaparatangan ang Panginoon na isang Samaritano at mayroon pang demonyo. Ngunit, ang wika ng Panginoon, nalalaman ko kayo ay mga binhi ni Abraham. Gayunman, pinagsisikapan ninyo akong patayin, sapagkat ang salita ko ay hindi magkasya sa inyo. Sa makatuwid, ang pinakaugat, ang Panginoong Hesukristo pala ay nagsasalita sa kanila. Ang ibig sabihin, nangangaral sa kanila.
Ayaw nilang tanggapin at sa halip pinagsisikapan pa nilang patayin ang Panginoong Hesukristo. Kaya nga siguro sa tinatawag na pagkamuhi nila sa ating Panginoon, pinaratangan ang Panginoon na isang Samaritano at mayroon pang mga demonyo. At kung itutuloy natin sa 8:38, ang mga sinasalita ng Panginoon sa kanila, "Sinasalita ko ang mga bagay na aking nakita sa aking Ama, at ginagawa rin ninyo ang mga bagay na inyong narinig sa inyong ama." Dito, mga kapatid at mga magulang, ang Panginoon nangangaral na ang ipinangangaral niya sa kanyang tinatawag na kinakausap na mga Hudyo, pawang galing at mula sa Ama na ang wika ng Panginoon nagsugo sa Kanya. Ngayon, ano po baga ang sinasalita sa kanila ng Panginoong Hesukristo na hindi nga po magkasya, hindi matanggap sa mga Hudyo? Alin ba ang mga itinuturo ng Panginoong Hesus sa mga Hudyo na hindi maunawaan, hindi matanggap, o hindi masampalatayanan? 8:28 din po ng San Juan. At sinabi nga ni Jesus, "Kung maitaas na ninyo ang anak ng tao, saka ninyo makikilala na ako nga ang Kristo, at wala akong ginagawa sa aking sarili, kundi sinasalita ko ang mga bagay na ito ayon sa itinuturo ng Ama. At inyong makikilala ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo." Ang Panginoong Hesukristo, sa kanyang kalagayan, sa pagkakilala nga na itinuturo ng banal na kasulatan, siya po ay anak ng Diyos. Siya po ang isinugo ng Diyos, at nalalaman natin sa San Juan, mga kapatid, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang sarili o ang kanyang bugtong na anak. Ang ating Panginoong Hesukristo nga po, ayon po sa pagtuturo ng Biblia, ibinigay niya parang pinakasanda upang ang sinuman na sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yaon ang ipinakikilala ng Panginoon na hindi matanggap, hindi magkasya, hindi masampalatayanan ng sa kanya'y mga nakikinig na mga Hudyo. Mga iginagalang po naming mga taga-pakinig, at yung pangangaral ng Panginoon, wala pong labis, walang kulang, hindi po niya dinaragdagan. Pagkat yun ang bilin ng Panginoon Diyos na kumakatawan bilang Ama ng Panginoong Hesukristo. Ngayon, ano po ang isinagot ng mga Hudyo? 8:33, sa kanya'y kanilang isinagot, "Kami binhi ni Abraham, at kailanman ay hindi pa naging alipin ni numang tao. Papaanong sinasabi mo kayo ay magiging malaya?" Sapagkat sinabi nga po ng Panginoon, 8:32, "Inyong makikilala ang katotohanan." Sa pagkakataong iyon, hindi pa nila nakikilala ang katotohanan na si Kristo nga ang katotohanan na isinugo ng Diyos, na tinatawag na anak ng Diyos, na nanggaling sa Ama. Na sa pagkakataon nga pong ito, sa 8:32, nililiwanag sa kanila ng Panginoon, "At inyong makikilala ang katotohanan," walang iba kung hindi ang ating Panginoon. Yun ang katotohanan. Ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. At kung sino ang katotohanan, sa San Juan din, "Ako ang katotohanan, ako ang ilaw, ako ang daan, ako ang pintuan." Mga kapatid, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Dadapwat dahil nga po, sa hindi pagtanggap sa kanya ng mga Hudyo, sa kanya nga po'y kanilang sinabi, "Mga binhi kami ni Abraham, at kailanman hindi kami naging alipin ng sino man tao. Paanong sinasabi mong kayo'y magiging malaya?"
Ano po ang isinagot ng Panginoon sa pagkakataong ito? 8:37. Talastas ko na kayo'y binhi ni Abraham, gayon may pinagsisikapan ninyo akong patayin sapagkat ang salita ko ay hindi magkasya sa inyo. At dito nga po yung tagpo. Mga kapatid, nang banggitin ng ating Panginoong Hesukristo, sinasalita ko ang mga bagay na aking nakita at narinig sa Ama. 8:38. Ginagawa rin naman ninyo ang mga bagay na inyong narinig sa inyong ama. Para bang merong ibang ama na sinusunod itong mga Hudyo na kausap ng Panginoon, mga kapatid at mga magulang. At kung sino nga yung ama na sinusunod ng mga Hudyong ito, sa harap ng Panginoong Hesukristo, 8:44 ng San Juan, kayo ay sa inyong amang diablo. Kayo ka sa inyong amang diablo. At ang inyong ama ay isang sinungaling, ama ng lahat ng sinungaling. At kapag nagsasalita siya, mga kapatid, ay walang katotohanan sa kanya sapagkat siya isang sinungaling at ama nito. Kaya nga, kung sinasabi man ng mga Hudyo, kami mga anak, kami mga binhi ni Abraham, pinatutunayan nga ng Panginoon, alam ko, mga anak nga kayo ni Abraham. Ngunit, kung kayo'y mga anak ni Abraham, pakikinggan ninyo ang aking mga salita, sapagkat ako'y nagbuhat sa Ama, ako'y kay nagbuhat sa Diyos, at ang mga salita ko'y hindi akin, kung hindi, pinatutunayan ko lamang sa inyo, ipinahahayag ko lamang sa inyo ang mga salita na aking nakita at aking napakinggan sa aking Ama, upang kayo ay magkaroon ng kalayaan. Mga tagapakinig po namin. Sa makatwid, ang mga Hudyo'y naging mga sinungaling sapagkat hindi nila tinanggap ang salita ng Panginoong Hesukristo na nanggaling sa Diyos, at sa halip, ang ginagawa nila, ang wika ng Panginoon. Ginaganap ko't sinasalita ko ang napakinggan ko sa aking Ama. Kayo naman, pinakikinggan ninyo, ginagawa ninyo ang narinig nyo sa inyong ama. 8:38. Ulitin natin. Sinasalita ko, ayon sa Panginoong Hesus, ang mga bagay na aking nakita sa aking ama, at ginagawa rin ninyo ang mga bagay na inyong narinig sa inyong ama. Alin ba yun? Sa kanilang amang diablo. Hindi sila mga tunay na anak ni Abraham. Bagaman, sila po nanggaling sa angkan ni Abraham bilang isang Israelita na mula sila sa angkan ng mga Hudyo o ng Huda. Kaya nga, mga kapatid at mga magulang namin, kaya't ano nga po, baga ang mga sumunod na ipinaratang ng mga Hudyo sa ating Panginoong Hesukristo, nang sila po ay masansala ng Panginoon, nasakta ng kanilang mga kalooban, natural, sapagkat pinagwikaan nila ang Panginoong Hesukristo na sino ka na magpapalaya. Kailanman hindi kami naging mga alipin ng sino man tao. Sino ka magsasabi sa amin na magpapalaya ikaw sa amin sa aming mga kasalanan? Kaya't ano nga po ang sumunod na naganap ng mga pagkakataong yaon? Atin pong basahin po natin ang 8:48. Nagsisagot ang mga Hudyo at sa kanya'y sinabi, hindi baga magaling ang aming pagkasabi na ikaw ay isang Samaritano at mayroon kang demonyo? Doon na nga po pumasok ang ating paksa. Pinaratangan na nila marahil sa simboyo ng kanilang mga kalooban na parang sila'y pinaparatangan ng Panginoon na mga makasalanan, at ayaw nilang tanggapin ang salita ng Panginoon sapagkat ang pagkakilala nila kay Jesus ay isang ordinaryong tao. Lalo na nga po, nababalitaan nila ang Panginoong Hesukristo ay anak ng isang dalaga na kumbaga sa panahon ngayon, sa uling araw, ay anak sa labas o anak sa ligaw.
Tandaan po ninyo yan. Kung inyong binabasa ang Bagong Tipan, ay maliliwanagan po tayong puspusan na isa sa mga isinusumbat nila, ang Panginoong Jesucristo ay anak sa ligaw. Walang ama, sukat nagkaroon ng tinatawag na anak ang isang birhen. Hindi nga po nila matanggap na ang Diyos ang lumimlim at nagbigay ng kapangyarihan sa isang birhen na dalaga upang magkaanak. Basahin ninyo ang San Lucas. At meron pang tagpo doon na iiwanan na ni Joseng Carpintero nang maunawaan niya na bago pa siya ikasal kay Maria, ay meron ng dinadalang tao ang kanyang mapapangasawa. Mga magulang at mga kapatid, sa puso at sa isipan ng mga Hudyo, maliban po sa kanilang lahi, ang lahat ng ibang mga tao ay mga kalaban o mga hentil, na katulad po ng kanilang paratang na ang Kristo ay isang Samaritano at mahigpit na kalaban noon ng mga Hudyo. Sa 8:48 na siyang atin nga pong pinakapaksa, nagsisagot ang mga Hudyo at sa kanya'y sinabi, hindi baga magaling ang aming pagkasabi na ikaw ay isang Samaritano? Unang-una po ang Panginoong Jesucristo hindi po Samaritano Ipinanganak nga po siya sa Bethlehem ng Huda. Siya po ay isang Hudyo, kababayan ng mga Hudyo. At kung bakit pinaratangang isang Samaritano ng panahong yun ay paninirang puro. Pagkat sa kanila, wala nang superior na lahi, wala nang pinakamataas na mga angkan sa lupa kung hindi ang mula sa bansa ng Israel, lalo na nga po ang mga kahudyuhan. Mga tagapakinig po namin, at kapag ikaw ay labas ng bansa ng Israel, lalo na't isang Samaritano na noon ay mahigpit na kalaban, ni ayaw makipag-usap ng mga Hudyo sa mga Samaritano. Mga karumal-dumal at may mga demonyo ang mga Samaritano nung mga kapanahonang yaon. Kaya kanilang pinaratangan ng Panginoon, isa kang Samaritano at meron kang demonyo. Ngunit sa katotohanan, ang ating Panginoon ay kanilang kalahi, kadugo, sapagkat siya ay isang Israelita sa laman, na mula nga po sa angkan ng Huda na kanila mismong pinagmulan. Totoo po ba gayan? Buksan po ninyo ang Romanos 9 at 4 hanggang 5. Napawang mga Israelita na sa kanila ang pagkukupkop at ang kalwalhatian at ang mga tipan at ang pagbibigay ng kautusan at ang paglilingkod sa Diyos at ang kapangakuan. Nung mga panahong na yon, mga kapatid, at maging sa banal na kasulatan, talaga pong para sa Diyos walang pinakamahalaga kung hindi ang bansa ng Israel. Ito pong bansa ng Israel na binubuo ng 12 angkan, ito nga po ang inalipin ni Paraon sa Ehipto sa loob ng 400 taon. Ito nga po ang kanyang kinupkop, inilabas sa pagkaalipin at binigyan ng sariling lupain na binubukala ng pulot at ng gata. Na yan nga po ang nakikilala natin nung araw na Huda at ngayon tinatawag natin na Israel. Na talaga pong sa bansa ng Israel, ibinigay ng Diyos ang pamamahala, ang tinatawag na pagkukupkop, kaluwalhatian, at ang pagganap ng mga kautusan at ng mga paghahandog sa Kanya. Mga kapatid at paglilingkod sa Diyos, maliban po sa Israel, ang iba't ibang mga bansa, hindi po sa Diyos yun. Yan po ay sa demonyo. Huwag kayong magagalit kay kapatid na si Rilo. Iisa lang ang bayan ng Diyos. Labas ng Israel, ikaw po ay walang pagpapalang kakamtin sa Panginoon Diyos. Ikaw ay kalaban. At sa 9:5, ang katunayan na ang Panginoon Jesucristo na pinagwikaan nilang may demonyo at isang Samaritano, nagmula din sa kanila. Totoo ba yan? 9:5. Nasa kanila ang mga magulang. Ang mga magulang, yung 12 angkan. At sa kanila mula ang Kristo ayon sa laman. Doon sa 12 angkan, nagkatawan tao,
kinasangkapan ng Diyos na lumabas ang kanyang gagamiting katawang tao, na yon nga ang Kristo, sa angkan ni Juda. Mula ang Kristo ayon sa laman. Sino ba ang nagkatawang taong ito na siyang lalo sa lahat? Diyos na malwalhati, magpakaikailanman. Amen. Yan nga po ang hindi matanggap nitong mga Hudyo na nagparatang sa kanya. Ikaw ay isang Samaritano at meron kang demonyo sa iyong katawan, mga kapatid at mga magulang. Ngayon, ano po ba naman ang banal at dakilang layunin ng ating Panginoong Hesukristo, kaya't kanyang kinakausap ang kanyang mga kababayan na mga Israelita, higit na nga ang mga Hudyo, na sa kanya'y nagpaparatang na siya'y isang Samaritano. Isipin ninyo yan, alam naman nila na kababayan nila si Jesus mula sa kanilang sariling angka ng Huda, kaya si Kristo ang Panginoon ay isang Hudyo. Kinamuhian ng mga tao, maging ng kanyang sariling bansa, at isinigaw nila sa hukuman ni Pilato, pakawalan si Barabas, ipako sa krus ang Kristo. Mga kapatid, isipin ninyo yan. Ano nga po baga? Ang dahil at ang ating Panginoong Hesukristo ay tila hindi sila pinagsasawaan na turuan sila na makinig sa Kanya upang sila'y magkaroon ng kaligtasan. Basahin natin ang Mateo 15:24. Dadapwat si Jesus ay sumagot at sinabi, hindi ako isinugo, kundi sa mga tupa na nangaliligaw sa bahay ni Israel. Nangaligaw sa bahay ni Israel. Hindi ako naparito para sa mga tinatawag na taga-labas ng bansa ng Israel. Hindi ang ibig sabihin ng ating paksa, ang Panginoong Hesukristo nangangaral sapagkat hinahanap niya ang mga nangawawala, nangaligaw na mga tupa sa bahay ng Diyos na Israel. Una na nga po yung mga Hudyo na kanyang mga kababayan na itinakwil siya. Pinagsabihan pa siya na meron demonyo at isang Samaritano, isang hentil. Sipin ninyo yan? Yung Diyos na nagkatawan tao, hindi nila nauunawaan, kaya nagkatawan tao ang Diyos, ito'y para sa kanilang kaligtasan. Hindi nila naintindihan, kaya sila pinagtitiyagaan, pinangangaralan ng Panginoong Hesukristo para makilala nila ang tunay na Diyos. Walang iba kung hindi ang Panginoon na nagpakilalang anak ng Diyos, anak ng tao. Hinubad ang kanyang pagka-Diyos. Pilipos 2:5 hanggang 10, basahin ninyo. Kaya naman sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, iluluhod natin ang ating mga tuhod, maging yung mga nasa langit, nasa lupa, at nang nasa ilalim ng lupa. Mga tagapakinig po namin, bilang mga huling katanungan, ano po ang banal na katotohanan tungkol sa ating Panginoong Hesukristo na hindi matanggap-tanggap, maging hanggang sa huling araw na ito, ng mga Hudyo, lalo na nga ng napakaraming mga tao sa huling araw na ito? Mga kapatid, tandaan ninyo, ang wika ng Panginoon, 15:24, hindi ako naparito kundi upang hanapin ko ang nawawalang tupa sa bahay ni Israel. Kaya charity begins at home. Kaya nga po, mga tagapakinig, malimit niyong mapakinggan bukana ni kapatid na si Rilo ninyo, uunahin natin ang ating mga sarili. Bago mo hanapin yung mga naligaw na tupa sa labas ng bahay mo, hanapin mo muna yung mga kabiyak natin, mga asawa natin, yung mga mahal natin sa buhay, mga anak, mga manugang, mga apo. Baka hanggang ngayon naroon pa sa mga pagsamba kila Birhen Maria, Lorenzo Ruiz, mga sugong anghel daw, si Kristo'y tao. Baka hanggang ngayon nandyan kayo sa mga Trinidad. Baka hanggang ngayon nariyan kayo sa kung ano-anong mga salit-saling sabi ng mga tao, katha ng mga Hudyo at utos aral ng mga demonyo na mga sinsay sa katotohanan. Unang Timoteo 4:1 hanggang 3, Tito 1:14.
Kaya hinahanap natin muna ang ating mga sariling kasangbahay bago tayo lumabas ng bahay at hanapin ang mga nawawala sa labas ng bahay na mga hentil. Kaya nga, ano ang banal na katotohanan? Tungkol sa ating Panginoong Hesukristo, hindi matanggap-tanggap ng kanyang sariling mga kababayang mga Hudyo, at lalo na nga sa huling araw na ito, na sila'y itinuturing ng mga nawawalang tupa. Una, sa loob ng bahay ng Diyos. Alam natin, ang bahay ng Diyos nung araw, Israel, at sa huling araw, Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Buksan po natin ang Juan, Kapitulo 8 at versikulo 34. Sinagot sila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan. At ang alipin, hindi mananahan sa bahay. Ang bawat nagkakasala, alipin ng kasalanan. Ay meron bang tao na hindi nagkakasala? Sa 6.23 ng San Juan. Ng Romano, sa 6.23. Lahat po tayo hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Mga kapatid at mga magulat, lahat tayo nagkakasala. At dahil sa pagkakasala, namamatay ang lupang katawan natin. At pagkatapos na mamatay ang ating lupang katawan, sa ikalawang pagparito, huhukuman tayo sa hukuman ng Panginoong Hesukristo. At kung hindi tayo nakapaglinis ng ating kasalanan, nung tayo nabubuhay pa, hindi pa tayo nakapagpabautismo sa iglesia, na katawan ng Panginoong Hesukristo, na siyang bahay ng Diyos. Unang Timoteo 3.15, mga kapatid at mga magulang, merong tinatawag na ikalawang kamatayan sa impyerno. 21.8 ng Apokalipsis. Ang alipin, ang mga makasalanan, hindi mananahan sa bahay magpakailanman. Ang anak, sino ba ang anak? Ang anak mananahan magpakailanman, ang mga mananampalataya. Una na nga ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga tinatawag ang Panginoon na anak ng Diyos. Siya po ang pangunahing bunga. At bilang pangunahing bunga, sa 3:6 ng Ebreo, si Kristo gaya ng anak. Puno, presidente, pangulo ng bahay niya. Ang bahay niya ay tayo. Mga kapatid, ang alipin, ang makasalanan, ang hindi naglinis ng kanilang kaluluwa, namatay sa kanilang kasalanan, hindi mananahan sa bahay ng Diyos. Alin ang bahay ng Diyos? Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ang anak lamang. Una, ang Panginoong Hesukristo, makapananahan sa bahay ng Diyos. At kung magkagayon, 8.36, kung palayain nga kayo ng anak, sino ang anak na tinutukoy? Ang puno. Si Kristo gaya ng anak, puno ng bahay niya. Ebreo 3:6, palalayain tayo ni Kristo, kayo'y magiging tunay na laya. Yun ang hindi matanggap. Yun ang hindi magkasya sa mga Hudyo. Hindi nila matanggap. Ang Panginoong Hesukristo dapat nilang pakinggan. Ang Panginoong Hesukristo dapat nilang kilalaning puno ng bahay niya. At sa huling araw na ito, yan din ang isinisigaw namin. Yan din ang ipinakikilala namin. Ngunit, ang maraming nakikinig tulad pa rin ng mga Hudyo, matitigas ang inyong mga puso. Hindi pa rin ninyo matanggap ang katotohanan na ang Panginoong Hesukristo, presidente ng Iglesia, at ang pangalan ng Iglesia na binayaran niya ng kanyang sariling dugo ayon sa Biblia, Aklat ng Mga Gawa 20:28, ang Iglesia ng Diyos, binayaran niya ng kanyang sariling dugo, ng kanyang sariling buhay. Siya ang presidente. Colossus 1:18, at siya ang magpapalaya sa atin. Bakit? 1:14 ng Colossus, kinaroroonan. Sino? Ang Panginoong Hesukristo. Kinaroroonan ng katubusan, kapatawaran ng ating mga kasalanan. Ano ba ang kinaroroonan ng Panginoong Hesukristo? Siya ang presidente ng Iglesia. Anong pangalan ng Iglesia? 2:14 ng unang Tesalonika, tinutularan ninyo ang mga iglesia ng Diyos na nasa Hudiya. Bakit sa Hudiya? Doon, sa siyudad ng Jerusalem ng Hudiya. Kanyang itinayo ang iglesia
sa ibabaw ng malaking bato na walang iba kung hindi ang kanya ring sariling mga salita. Mateo 7:21, basahin ninyo hanggang sa huling mga talata. Ang nakikinig ng aking mga salita at ito'y kanilang sinusundan, itutulad ko sa mga taong matatalino nagtayo ng bahay, ng kaluluwa. Itinayo mong kaluluwa mo. Saan? Sa ibabaw ng malaking bato. Dumating ang malalakas na tregwas ng panahon, ang malalaking alon, ang malalakas na hangin, ang malalakas na ulan. Nakatayo ang bahay sapagkat nakatayo. Saan? Sa malaking bato. Saan? Sa salita ng Diyos. At ang mga hindi sumusunod ng aking mga salita, mga mangmang, nagtayo ng bahay, ng kaluluwa, sa ibabaw ng buhanginan, kakilakilabot ang kanilang pagkagiba. Bakit? Itatapon sa impyerno, sa ikalawang pagparito. Hindi nagtayo. Hindi. Itinayo ang kaluluwa sa ibabaw ng salita ng Panginoon. Saan itinayo? Sa salita ni Pedro, sa salita ni Kalunsad, sa salita ng mga tao, salita ng mga papa sa Roma, salita ng kung sino-sino. Salit-saling sabi, superstisyon, katha ng mga Hudyo, mga utos aral ng mga tao at ng mga demonyo, sinsay sa katotohanan. Mga kapatid, basahin ninyo Tito 1:14. At sa unang Timoteo Kapitulo 4, versikulo 1 hanggang 3. Napakaganda po ng ating pag-aaral. Sa 1:851, katotohanan sinasabi ko sa inyo ang wika pa man din ng Panginoon. Pagkatapos na maunawaan natin yung Panginoon na kinikilala nating anak ng tao sapagkat lumagay nga sa kalagayan ng isang tao, ipinanganak nga ng isang taong si Maria at nagpakilala nga ng halimbawa kung paano tayo magiging anak ng Diyos, kaya tinatawag na anak ng Diyos. Ang wika pa man din, 8:51, katotohanan sinasabi ko sa inyo, kung ang sino man ay tutupad ng aking salita, hindi makakakita kailanman ng kamatayan. Yan. Maaaring mamatay tayo sa laman, sapagkat tayo laman, kailangang matulog sa libingan dahil nga nangagkakasala ang tao. Pero pagkatapos nito, meron pang ikalawang kamatayan, yung impyerno. Hindi na natin makikita ang impyerno. Paano pinatutunayan ng Biblia? 8:1 ng Roma, 8:1 ng Romanos. Sa Bibliang English, there is therefore no more condemnation to those that are in Christ Jesus. Sino ba na kay Kristo Jesus? Church of God in Christ Jesus. 1 Thessalonians chapter 2 verse 14. Bakit? They walk it not in to those that walk not in the flesh, but walk it in the Spirit. Bakit wala ng hatol? Nagsilakad hindi na ayon sa lamang, kung hindi lumakad ayon sa Espiritu. Ano ang Espiritu? Sa 63 ng San Juan, ang salita na sa inyo'y aking sinasalita, pawang Espiritu at pawang buhay. Tunay po baga, hindi matanggap hanggang ngayon, lalo na nga po ng mga Hudyo, ang katotohanan ng Kristo Jesus lamang ang makapagpapalaya o makapagliligtas sa tao sa kamatayan. 8:52, basahin natin ang San Juan. Sinabi ng mga Hudyo sa kanya, ngayon nalalaman namin meron kang demonyo. Inulit na naman, mga kapatid at mga magulang. Namatay si Abraham at ang mga propeta. Bakit ito ang isinagot ng mga Hudyo na kausap ng Panginoon? Sapagkat sinabi ng Panginoon, katotohanan, sa 8:52, katotohanan sinasabi ko sa inyo, kung kayo makikinig at susundin ninyo ang aking mga utos, kailanman hindi kayo makakakita ng kamatayan. Ano nga isinagot? Sinabi nga ng mga Hudyo, 8:52, ngayon nalalaman namin, meron kang demonyo. Namatay si Abraham at ang mga propeta, at sinasabi mo kung sino man tutupad ng iyong salita, hindi siya makakatikim kailanman ng kamatayan. Dakila ka babaga sa aming amang si Abraham na namatay at nangamatay ang mga propeta.
Sino ang ipinalalagay mo sa iyong sarili? Na kung liliwanagin lamang, aba, yung mga magulang namin nangamatay, yung lahat ng propeta nangamatay. Sino ka ba? Bakit sinasabi mong kung tutuparin namin ang mga salita mo, kailanman hindi kami magkakaroon o makakaranas, makakatikim ng kamatayan? Ang isinagot ng ating Panginoon. Atin pong buksan, 8:56. Nagalak ang inyong amang si Abraham na makita ang aking araw, nakita niya at natuwa. At sinabi sa kanya ng mga Hudyo, wala ka pang 50 anyos. Alam ba ninyo ang pagitan ng Panginoong Jesucristo at ni Abraham? Ay daan-daang taon. Mga kapatid at mga magulang, kung ilang daang taon. Napakatanda na ni Abraham. Tapos sasabihin itong si Jesus, nagalak ang aming ama na si Abraham, nakita niya ako at siya'y nagalak. Paano mangyayari yon? At sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, bago ipinanganak si Abraham, ako nga. Sila nga'y nagsidampot ng mga bato upang ihagi sa kanya, dadapwat nagtago si Jesus at lumabas sa templo. At nang sabihin ito ng Panginoon, nasa loob sila ng templo ng Jerusalem. At nang babatuhin na nga siya, at siya'y pinaparatangan na namumusong, nagpapakunwa rin Diyos, isipin ninyo ang Panginoong Diyos mismo, ang Jesus na nagkatawan tao, lumabas ng templo, nagtago. Isipin ninyo yun? Pwedeng sabihin naman ng Panginoon, mga matay na kayo, pwede kayong mamatay, o tamaan kayo ng kidlat, ng kulog, o bumuka ang lupa, pero hindi ginawa ng Panginoon yan, sapagkat ipinakikilala niya ang kanyang pagiging Diyos bilang isang Diyos na makatarungan at Diyos ng pag-ibig. Kaya nga, gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa mga tao. Sipin ninyo yan? Itinatakwil na siya, pinagwika ang demonyo, Samaritano, may masamang espiritu. Pero, para maiwasan ang gulo, nagtatago ang Panginoon sa kanila, mga kapatid. At nagpapatuloy ang Panginoon ang pangangaral sa lahat noon ng mga tao. Kaya nga, tunay bang napakita nga ang Panginoong Hesukristo sa kanilang ama na si Abraham daang-daang taon muna? 17:1, Genesis. At nang si Abraham ay may 90 na taon, napakita ang Panginoon kay Abraham at sa kanila'y nagsabi, ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumagad ka sa harapan ko at magpakasakdal ka. Sino nga ang nagpakita? Ang Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, ano ang napakalaking kasalanan niya na nagagawa ng mga tao, una na nga ng mga Hudyo, nung araw pa ayaw tanggapin ang Kristo, na hindi pagtanggap sa Kristo bilang Ama o Diyos sa natagapagligtas sa ating mga buhay. Anong napakalaking kasalanang nagagawa ng mga Hudyo hanggang ngayon sa huling araw na ito, lalo na nga ng napakaraming mga tao, hindi nila nalalaman masama ang kanilang nagagawa. Napakasama. 8:23 ng San Juan, at sa kanila'y kanyang sinabi, kayo'y mga taga-ibaba, ako'y taga-itaas. Yan, hindi matanggap ng mga Hudyo, ang Panginoon ay talagang galing sa itaas. Na siya ang Ama, siya ang Diyos, galing sa itaas, bumabalang dito sa lupa. Kayo'y mga taga-sanglibutang ito, ako'y hindi taga-sanglibutang ito. 24 ng 8 rin ng San Juan. Sinabi ko nga sa inyo, sinasabi ko nga sa inyo, mga mamatay kayo sa inyong mga kasalanan, sapagkat malibang kayo magsisampalataya na ako nga ang Kristo, mamamatay kayo sa inyong kasalanan. Sa Bibliang Ingles, ang wika sa Bibliang Ingles sa King James Version, I say therefore unto you, that if you believe not that I am He, sa Tagalog po, ako ang Kristo. Sa English, if you believe not that I am He, you shall die in your sin. At sa 8:27, hindi nila napag-unawa na tungkol sa Ama ang kanyang sinasalita sa kanila. At sa 10:30 niliwanag ng Panginoon, ako at ang Ama ay iisa. Amen. Mga kapatid at mga magulang, ito po hindi matanggap ng mga Hudyo hanggang ngayon.
Sinasabi nila ang Kristo ay tao at ang Diyos kailanman hindi magiging tao. Hindi nga po tao ang Kristo Sa 1:1 ng San Juan, hanggang 2 at 4 at 14, mga kapatid, ng pasimula ay berbo. Ang berbo'y sumasa Diyos, ang berbo ay Diyos. Hindi nga po tao ang Diyos salita. Anong ginawa ng salita? Nagkatawan tao ang berbo, nagkatawan tao ang salita, nagkatawan tao ang Diyos. 1:14 ng San Juan. Kaya nga si Kristo, hindi po tao. Nagkatawan tao. Hindi ko po pwedeng sabihin, halimbawa ako si Cirilo Gonzalez Jr., nagkatawan tao ako, hindi po pwedeng sabihin ko na ako'y tao, pupukulin ninyo ako ng bato. Ako'y sinungaling, ako'y diablo. Bakit? Tao na ako, pwede ba akong magkatawan tao? Yan ang isipin ninyo, simpleng-simple. Kaya ang Panginoong Jesucristo, siya po ang Diyos, nanggaling sa itaas. Siya lamang ang nanggaling sa itaas. At upang ito ay lubos nating maliwanagan, huling-huling talata, ano ang pagpapatunay ng mga apostol, lalo na nga po si San Juan, na sumulat ng Ebanghelyo ni San Juan na nagsabing pasimula, berbo ay Diyos, ang berbo nagkatawan tao, nasa kanya ang buhay, ang ilaw ng sanglibutan, ang lahat ng bagay ginawa niya, at kung wala siya, walang bagay na nagawa. Unang Juan, buksan ninyo, Kapitulo 5 hanggang 20. Nalalaman natin na ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala. Datapwat ang ipinanganak ng Diyos ay nag-iingat sa kanyang sarili at hindi siya ginagalaw ng masama. 5:19. Nalalaman natin na tayo'y sa Diyos at ang buong sanglibutan ay nakahilig sa masama. Ang buong sanglibutan nakahilig sa masama. Bakit? Ayaw ngang kilalanin na ang Kristo siya ang tunay na Diyos, nag-iisang Diyos Ang maraming mga reliyon, si Kristo'y tao. Ang maraming mga reliyon, tatlo ang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Ang maraming mga reliyon, mas Diyos pa yung kanilang mga Vicarious Filidae ng mga Papa sa Roma kaysa sa Panginoong Jesucristo. Ang iba naman, yung sugong obispo, sugong anghel, si Kristo'y tao. Kaya ang sanglibutan, buong sanglibutan, nakahilig sa masama. Ang mga Hudyo, ayaw tanggapin ang Panginoong Jesucristo na nag-iisang Diyos na buhay. Ang mga Muslim, hindi tinatanggap ang Panginoong Jesucristo na Diyos na buhay. Siya'y propeta lamang. Mas mahalaga pa si Muhammad sa kanila. 5:20. At nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos. Sino? Yung Kristo nga. At tayo'y binigyan ng pagkaunawa. Binigyan nga tayo ng halimbawa. Hinubad nga ang pagka-Diyos niya. Filipos 2:5 hanggang 10. Upang ating makilala siya na totoo. At tayo'y nasa kanya na totoo. Sino? Sa makatwid ay sa kanyang anak. Sino? Na si Jesucristo. Ano siya? Ito ang tunay na Diyos. Ito ang buhay na walang hanggan. Mga anak, mag-ingat kayo sa mga Diyos-Diyusan. Amen. Napakaganda po ng ating pag-aaral, mga magulang at mga kapatid. Kaya nga po, ito ang tanggapin natin. Ito nawa ang ibasbas sa atin. Ito nawa ang ibendisyon sa atin. Kilalanin natin, tanggapin natin sa ating mga buhay ang nag-iisang buhay na Diyos, ang tunay na Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo. At ngayon, bago po tayo maghiwa-hiwalay, tanggapin po nating lahat ang walang hanggang pag-ibig, walang hanggang pagbibiyaya, pakikipisan, kaaliwan, at ang kanyang mga pagpapagaling at mga pagliligtas. Ito nawa ang kanyang ibasbas, ibendisyon sa ating lahat, magmula po ngayon, magpakai-kailanman. Amen. Kapayapaan ang sumaatin, mga kapatid, hanggang sa darating na linggo kung tayo po ay binubuhay pa. Maraming salamat po sa inyong lahat.